constitutional law expert at political analyst, attorney live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Rajaman Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Hi! Lourdes. Magandang Good hapon ba ito afternoon. sa atin? Sa mga nanonood at nakikinig sa programa mo. Attorney, tama ho ba yung ginawa ni Senador Alan Peter Cayetano, dumulog na sa Korte Suprema? Alam mo, walang diretsong sagot dun sa tanong mo, Lourdes. Kasi itong issue na to, masyado nang nabalutan ng politika. No? So what do I mean? By filing the petition in the Supreme Court, parang sinasabi na ni Senator Cayetano na siya na yung wala sa posisyon. Right? By implication, sinasabi na niya na ako na yung wala, ako na yung natanggal, pero yung pagtanggal sa akin ay mali, hindi tama, so kailangan akong ibalik. Which is contrary to his original position nung simula, no, nung early days, kasi sinasabi niya, 'di ba, sa mga live streaming niya na hindi ako natanggal, ako pa rin ang Senate President. So nagkaroon ng shift dun sa kanyang posisyon. So I can't say na tama yung ginawa niya. All I can say is nagkaroon ng shift dun sa pananaw niya from being adamant na siya pa rin ang Senate President, siya pa rin yung binoto nung 13 at walang iba, hindi si Senator Gatchalian ay hindi acting Senate President. From that position, ngayon sinasabi niya na sa Korte Suprema na naalis ako pero mali yung pagkaalis sa akin, hindi tama, kaya kailangan akong ibalik. Oo. Attorney, habang ito'y nasa Korte Suprema, meron bang wala mo nang dapat pagkilos, Gatchalian, o wala mo nang dapat, may ganun ba? Unless mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, patuloy pa rin si Senator Gatchalian as is, no? So that was also a gamble on the part of Senator Cayetano na mag-i-issue ng TRO at status quo ante order yung Korte Suprema. Because if they don't, if the Supreme Court just allows everything to continue, then eventually magiging moot and academic. Kasi for example, kung halimbawa bumaliktad yung dalawa, no, yung dalawang hindi pumirma sa petition, bumaliktad sila doon sa panig ni Senator Gatchalian at siya iboto as Senate President, then parang naging moot and academic na lahat. So unless the Supreme Court issues a TRO or and a status quo ante order, then tuloy-tuloy pa rin lahat. Sorry, attorney, pero ito ba'y dapat aksyonan agad? I mean, alam mo naman yung Korte Suprema, ang daming mga kaso dyan, di ba? Sabi ko nga kanina, attorney, paano ko ito'y aksyonan next year? Alam mo, Lourdes, ganda ng tanong mo, no? Kasi you're actually telling me or asking me kung importante ba itong issue na to. And I'm going to tell you hindi, no? From the perspective of the Supreme Court, para sa akin, I mean, from my perspective, putting myself in the shoes of the Supreme Court, hindi na to ganun ka-importante. Alam mo bakit? Kasi halos lahat naman ng lipunan natin nire-recognize na si Senator Gatchalian as the acting Senate President. Right? Pati mismo yung mga empleyado at opisyales ng Senado ay siya na yung tinitignan na acting Senate President. Siya na yung pinuno ng Senado ngayon bilang acting Senate President, no? Siya na pumipirma ng mga tseke, pa yung bangko, ni-recognize na siya. Even si Pangulong Marcos, ni-recognize na siya. Yung mababang kapulungan, ni-recognize na siya. So, I mean, kung titignan natin from the very, sensible perspective, syempre, iisipin ng Korte Suprema, bakit pa natin ito pakikialaman? This is a very political question, and therefore, we let the political actors or the political officers of the state decide on this, which they've already done. Yes.
So wala na to, 'di ba? Hindi na nila actionan ng ganun ka with urgency. Oo. Gusto ko yung sinabi niyo, attorney, no, na parang tuloy naman ang takbo, maayos na, no, tumatakbo naman yung Senado. May mga pagkilala na sa iba't ibang mga tanggapan. Possible na patulugin na lang tong apila? Hindi dapat patulugin ng Korte Suprema to, no? Kailangan meron siyang desisyon, either Oo. dismiss, sabihin moot and academic, which is Okay. also possible, by the way, Lourdes, no? Oo. Kasi pwedeng sabihin ng Korte Suprema na moot and academic na to kasi nga na-recognize na siya ng Okay. ibang tanggapan, ng ibang branches, no? So that's also a possibility. So hindi to dapat patulugin ng Korte Suprema. They should act on it, either dismiss or i-confirm pa rin yung nangyari but with explanation Mm-mm. kung bakit nga may quorum nung June 3, no, para wala nang malalabuan in the future. And of course, pwede rin nilang panigan si Senator Cayetano, right? Oo. So may options pa rin, kaya lang hindi dapat ito patulugin, as you say, ng Korte Oo. Suprema. Iba ho ba yung Kaya- dismissed at yung moot in academic? Ano yon? Iba ho ba yun? Kapag dismiss at yung moot in academic, iba ho ba yung legal definition nun? Hindi. Yung moot and academic is the reason for the dismissal. Okay. So, sabihin ng Korte Suprema, dismiss na to dahil moot and academic na. Wala na, in other words, wala nang issue. Kasi nga, recognized na siya si Senator Gatchalian. So, the dismissal is the action. Yun yung action ng court. Ang dahilan, pwedeng dahilan is moot and academic na kasi. Oo, okay. Pero abogado ho siya, attorney. So, alam niya for sure ang kanyang iniapila sa Korte Suprema. As a lawyer, ano po bang pwede niyong ipayo sa kanya, sir? Mahirap yan. Ang dami naming lawyer sa Facebook, sa social media ngayon. Punong-puno ng advice, kanya-kanyang advice. Opo. Well, siguro, alam mo, syempre, sabi nga nila, hindsight is always 2020. Kumbaga, if he wanted to file an action, dapat ginawa na niya nung Tama. kaagad-agad, nung simula. Para hindi na nangyari yung na-recognize ng iba si Senator Gatchalian. Pinabayaan niya lumipas ang ilang araw, giving the chance the other branches to recognize Senator Gatchalian. So lumalabas ngayon, parang too late na. Yun na nga, yung moot and academic na. So, siguro yung timing lang ang pwede natin iano sa kanya. Yung timing mukhang mali. Oo nga. Ang daming kasing ang dami rin pong lawyer ngayon sa social media, no? I don't know kung, sabi ko nga kanina, sir, abogado siya, abogado yung kanyang kapatid, no? Pero hindi naisip na, ayun nga, sinabi yung timing. Sana hindi niya na pinag-first base yung kabila para sana Korte Suprema yung nag-decide. Yeah, isa yun sa mga akala namin, marami sa amin. I'm sure maraming lawyers. After June 3, ang una namin iniisip, iaakyat na to sa Korte Suprema kasi it was a constitutional issue, by the way, no? Yung paano i-compute yung quorum is a constitutional issue. Meron tayong Avellino versus Cuenco, pero as I'm sure many of your lawyer guests have said, obiter dictum yun nung 1949. Hindi, kumbaga na-develop na siya into doctrine through the years, pero nung simula niya, obiter dictum siya. So mas maganda na iakyat sa Korte Suprema para ma-clarify na ano na nga ba ang doctrine. Yung Avellino versus Cuenco ba, doctrine na yan, pag-compute ng quorum o hindi pa. So, the expectation was iaakyat niya sa Korte Suprema agad. But, well, hindi nangyari yon. Because, as I said, Lourdes, kanina, yung issue na to kasi, nababalutan talaga ng politika eh. It's a legal issue, it's a constitutional issue, pero patong-patong na political matters ang nangyari na siguro yung mga protagonists hindi na nila ma-unpacked yung politics ay yung constitutional issue kasi nga natabunan na ng mga politika nila.
lahat ngayon protagonist, konti yung antagonist eh. Kanya-kanyang naratibo na bida sila, di Oo, ba? tama, 'di ba? Lahat kaming tama, kaming bida rito. Attorney, bago kita bitawan, may binanggit kasi na okay, tatalakayin ang impeachment. It should be the Senate President should be a lawyer. Gatchalian is not. May impact ba 'yon? May legal issue ba doon? So first, the Constitution says nothing about dapat ba lawyer yung Oo. yung Senate President o lawyer ba yung presiding officer. Walang requirement ang ating saligang batas, no? So whether lawyer ka o hindi, ang fitness mo to be a presiding officer is judged by a different metrics, no? Or different metrics. Ang number one is impartial ka ba o meron ka bang kakayahan maging impartial, Mhm. right? Second, loyal ka ba dun sa rules? Kasi ano to napaka-importante ng rules of procedure dito So, loyal ka ba sa rules? So, hindi ang metrics ay hindi kung abogado ka o hindi. Ang sukatan is kaya mo ba maging impartial? Right? And also, loyal ka ba doon sa rules of procedure ng impeachment? Now, doon natin huhusgahan si Senator Gatchalian. Kasi right now, siya yung presumptive presiding officer, no? Kasi siya yung pinuno Tama. ng Senado ngayon. So, yung fitness niya, susukatin natin, meron ba siyang kakayahan maging impartial? At loyal. Number two, loyal ba siya dun sa rules? Ibig sabihin, bihasa ba siya dun sa rules? Hindi ba siya pabaya when it comes to the rules? Yung mga ganong sukatan ang dapat natin gawin. At sana yung mga hindi rin abogado sa Senado marunong magbasa at umintindi. Ano po? Oo, mahirap yan. Di ba? Mali ka na, magpo-post ka pa sa social media mo kahit grammar mali. Sorry Tagalog na, hindi alam kung ano yung capital letter, yung mga noun, nagulat ako dun. Anyway, attorney, alam niyo, salamat ang linaw ng mga sinabi niyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, attorney. Thank you.